Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ating verse for today ay nasa Roma chapter 8 verse 28. Sinasabi rito na alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka ng Diyos sa isang layunin. At ang layuning iyon ay gawin kang katulad ng kanyang anak. Ang layunin ay pagiging katulad ni Kristo, na naayon sa larawan ng kanyang anak. Ang numero unong agenda sa Diyos ay hindi kung saan ka nagkatrabaho, hindi kung ano ang ginagawa mo sa simbahan. Ang numero unong agenda ng Diyos ay tawagin ka. Una sa kanyang sarili at pangalawa sa isang layunin. At ang kanyang layunin ay iayon ka sa larawan ng kanyang anak. Nais niyang mag-isip ka tulad ni Jesus. Nais niyang imaneho mo ang iyong sasakyan sa paraang pagmamaneho ni Jesus sa iyong sasakyan kung siya ay nasa iyong katawan. Nais niyang unahin mo ang iyong oras at ratuhin ang ibang tao sa parang uunahin ni Jesus ang kanyang oras at ratuhin ang ibang tao kung saan siya ay nabubuhay sa loob ng iyong katawan. Ang buong layunin na ay ikaw na literal, unti-unting maging higit at higit na katulad ng anak ng Diyos. Tinawag ka sa layuning iyon. Sa katunayan, sinabi rito sa Roma 8, ginagawa niya ang lahat ng bagay ng magkakasama. Ang mga coincidences, ang mga trahedya, stock market, ang sakit, ang sitwasyon sa trabaho, ang mga bata, ang pagiging walang asawa, ang kanser, ang hindi alam. At siya ang katrabaho. May mga pagkakataon na inilalagay ng Diyos ang mga bagay sa ating puso, pangarap at hikain, layunin, at ibibigay niya ito sa atin kagad. Mayroong iba pang mga pagkakataon at ito ay tila ang karamihan. Kapag inilalagay ng Diyos ang mga bagay sa ating mga puso at pagkatapos ay pinaghintay tayo, kadalasan, maaari tayong magtaka kung ano ang ginagawa ng Diyos. Maaari tayong magsimulang magtanong, narinig ko ba talaga mula sa Diyos? O marahil ay pinakamalaking tanong na maaari nating itanong ay, Diyos, ano-ano ang nagpapatagal sa iyo? Niyahanda tayo ng Diyos sa kanyang pangako. Sa ating paghihintay, tinuturuan niya tayo ng mga bagay. Pinalalago niya ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya at ang ating kakayahan gawin kung ano ang nararamdaman nating kailangan nating gawin. Dinadala tayo ng Diyos sa isang proseso. Ang proseso ay isang serye ng mga aksyon o habang ginagawa upang makamit ang isang partikular na layunin. Alam ng Diyos na may mga bagay na kailangang mangyari sa buhay ni David bago siya maging hari. Gayon din, may ilang mga bagay na kailangang mangyari sa ating buhay bago tayo makatungtong kung ano ang mayroon sa Diyos para sa atin. Muli, ako po ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.